Matuling lumipas ang panahon at ngayon ay 2 taon na si Neri. Malusog at bibo ang bata pero kahit na ano ang gawin ni Frances ay parang may kulang sa anak. Kailangan ni Neri ng isang ina. Mataray na sabi ng ex-mother-in-law ni Frances na si Karen. Kailangan niya ng ina na gagabay sa kanya habang lumalaki siya. Pero wala na si Annie at hindi ang anak ko ang tinutukoy ko at alam mo yun Frances, kundi ang inang nagsilang kay Neri. Napailing ang milyonaryo. Umalis na si Maxine at hindi ko na alam kung saan siya naroon. Sinong may kasalanan? Hindi mo siya tinato ng tama. Pero alam ko naman na kung magpapakasal siya sa akin ay dahil lamang kay Neri. Sinubukan mo na ba siyang kausapin at magtapat ng pag-ibig sa kanya? Hindi natakot ako. Baka lukuhin lamang niya ako na kunwari ay umiibig siya sa akin. Pero si Neri ang totoong habol niya. Ikaw pala tong madrama eh. Mama, wala na si Maxine. May pakiramdam ako na hindi siya umuwi ng Pilipinas. Hanapin mo siya Frances. Kailangan siya ng anak mo. Patuloy ang pagpapadala ni Karen ng mga ginagawang baby dresses sa tindahan ni Gemma. Madalas din itong mabanggit si Maxine. Alam ni Gemma na magkaibigan ng biyanan ni Frances at ang kanyang kaibigan. Hindi sinasadya ay nadula si Gemma at nasabi niya kung saan naroon ngayon si Maxine. Hindi ko naman ito babanggitin kay Frances. Pangako ni Karen. Gusto ko lamang malaman kung maayos ang kalagayan ni Maxine. Okay naman siya Karen, hindi ko naman siya pababayaan eh. Nakilala naman ni Maxine si Marcos Johnson. Isang diborsyadong lalaki. Walang anak at maayos ang trabaho bilang operations manager ng isang computer company. Naging magkaibigan sila dahil nagkasabay sila minsang sumakay ng bus. Tulad ni Frances, asul na asul ang mga mata ni Marcos. Matangkad at slim at halos kaedad lamang niya. Nagsimula silang mag-date hanggang sa naging madalas na. Masayang kasama si Marcos at lagi nitong napapatawa si Maxine. Alam niya na nagkakaroon na ng puwang sa puso niya ang Amerikano at hindi magtatagal, magpapahayag na ito ng pag-ibig. Nagpasya siya na tanggapin ang pag-ibig ni Marcos. Hindi na siya bumabata at talagang gusto na niyang magkaroon ng anak. Pumayag na siya na halikan at yakapin ng lalaki. Tinutugon niya ang paglalambing nito. Kaya nga lamang ay hindi maramdaman ni Maxine ang init na nadama niya sa mga yakap at halik ni Frances. Tila ba may kulang at hinahanap ng puso niya ang binata. God, sana makalimutan ko na siya. Lagi na lamang niyang ipinagdarasal. Mabigat ang katawan ni Frances na sumalampak ng upo sa kanyang sofa. Hinaplos niya ang sentido dahil masakit ang kanyang ulo. Kagagaling lamang niya ng Manhattan, New York. Pinuntahan niya ang branch ng baby shop ni Gemma doon dahil nalaman niya kay Karen na doon nagtatrabaho si Maxine. Inabutan niya ang dalaga na palabas ng tindahan at may kasamang gwapong Amerikano. Tila sinundo nito ang dalaga. Pinagmasdan niya ang dalawa hanggang sa makasakay sa kotse at lihim siyang sumunod sa dalawa. Nagtungo sila sa isang restaurant at kumain. Kumain din doon si Frances, although hindi siya nakita ni Maxine. Nasundan naman niya hanggang sa ihatid ng kasama ni Maxine sa apartment ng babae. Tila nalaglag ang kanyang puso nang makita niyang yakapin at halikan sa mga labi si Maxine na tinugo naman ng dalaga. Napasuntok siya sa coffee table na nasa harapan. Oh, anong problema Frances? Tanong ni Karen na doon natulog sa mansyon ng lalaki para alagaan si Neri. Nakita ko si Maxine, Mama. Bakit nakasimangot ang mukha mo? May boyfriend na po siya. Nakita kong naghalikan sila. Natawa si Karen. At nagselos ka, no? Ngayon mo lang nalaman ang halaga ni Maxine nang mawala siya sa'yo. Mama, please. Masakit na ang ulo ko. Ano nang susunod mong hakbang? Wala po. Kung inaakala mong pupuntahan ko pa ulit si Karen, hindi na mangyayari yun. Alam kong umatras ka na agad.
Mahina ka na kasi at madaling tumanggap ng pagkatalo. Kung nakikita ka lang ngayon ni Annie, tsak na madidisappoint ang anak ko. Magpapakatanda kang byudo. Singhal ni Karen. O kaya'y pakasalan mo na lamang si Cindy. Sa kanya'y hindi ka na mahihirapang manligaw dahil ever ready siya para sa'yo. Hindi ko gusto si Cindy at alam mo yan, ma. Pero siya na lamang sigurong nababagay sa'yo. Alam ni Francis na iniinsulto siya ng kanyang biyanan, pero may punto naman ang ginang. Mahina siya sa pagwawalang bahala sa kanyang love life. Pinabayaan na niya ang kanyang damdamin, kaya puro kalungkutan ang kanyang buhay. Dapat sigurong kumawala na siya ng tuluyan sa nakaraan. Tama si Karen, hindi siya dapat mabuhay sa alaala na lamang. Nagtungo si Francis sa kanyang kwarto kung saan natutulog si Neri. Kailangan mo ng ina, anak. Saad niya. Pagsusumikapan kong maibalik siya sa'yo. Kahit nakatabi niya ang anak ay tila, napakalamig pa rin ang kanyang kama. Pati na ang loob ng mansyon na parang walang kulay at buhay, pamula nang umalis si Maxine. Kinabukas ay nagbalik si Francis sa Manhattan. Diretso siya sa tindahan ni Maxine. Abala ang babae dahil maraming customers, kaya hindi siya agad nakita. Malapit na ang lunch hour nang lumapit siya. Good morning, Maxine. Still remember me? Halatang nabigla ang dalaga nang makita si Francis. Hi Francis, anong ginagawa mo rito sa Manhattan? Ikaw ang sadya ko. Kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Iniwan ko na sa'yo ang anak ninyo ni Annie. Hindi ako aalis dito hanggat hindi tayo nagkakausap. Napilitang sumama kay Francis si Maxine para mag-lunch. Nakita kita nung isang gabi. Hinalikan ka ng boyfriend mo sa tapat ng apartment mo. Sinundan mo kami? Nang gabing yun lamang. Sino siya, Maxine? Si Marcos, isang mabait, mapagmahal na lalaki. At malapit na kaming ikasal. Alam ba niya na hindi ka na magkakaanak? Natawa si Maxine. Ang totoo, magkakaanak ako, Francis. Kahit na ilang Neri ay kaya kong isilang. Pero, sinabi niyang lahat kay Francis ang pagkakamaling nangyari sa diagnosis ni Dr. Castro. Ang pangahabla niya ng kaso sa doktora hanggang sa maalisan ng lisensya ito. So you see, Francis, isa na akong ganap na babae at hindi ko na kailangan pa ng artificial insemination. Hindi ko na kailangang manghingi ng pagmamahal ng isang batang sinasabi mo na hindi ko tunay na anak. No, hindi mo alam ang sinasabi mo. Mahal mo si Neri, alam ko. Oo, mahal ko siya dahil para sa akin ay anak ang turing ko kay Neri. Pero labis mo kong sinaktan, Francis. May hangganan ng pagtitimpi ng isang tao at napagod na ako. Maxine, nakahanda akong pakasalan ka. Huli na para dyan. Nakatakda na akong ikasal kay Marcos. Pero hindi mo siya mahal. Nagkakamali ka. Hindi ako magpapakasal sa isang lalaking hindi ko mahal. Hindi nakaimik si Francis. So that's it, ha? Wala na pala akong pag-asa. Noon halos ibigay ko ang sarili para mahalin mo lang ako. Pero pinagwalang bahala mo ko. I'm sorry, Maxine. Pero ngayon ko lamang nalamang mahal na pala kita noon pa. I'm sorry too pero hindi na kita mahal, Francis. Naawa naman si Karen sa anyo ni Francis nang umuwi ito sa mansyon. Nalaman itong tahasan siyang tinanggihan ni Maxine. Sa palagay ko'y tinitiis ka lamang niya dahil masama pa rin ang loob niya sa'yo, Francis. Sabi ni Karen. Mama, ayoko na. Ako si Francis Crawford ay maaaring makakuha ng 1,000 asawa. Pagpiti ko ng aking mga daliri. Sino bang Maxine na yun? Siya ang babaeng nagsilang kay Neri. Isang OFW na nagpapakahirap dito sa Amerika para kumita ng dolyar. Francis, galit na galit ka kaya hinahamak mo si Maxine. Mama, mag-isip ka muna, Francis. May huli ka pang alas na pwede mong isugal para manalo. Ano naman ang ibig niyong sabihin? Habang sinusunod ko kayo, lalo lamang akong nasasaktan.
Kaya nga ang sinasabi ko sa'yo ngayon, isugal mo na ang iyong huling alas. Huwag na tayong magbuntungan. Ano bang tinutukoy mong alas? Mag-isip ka. Just tell me, please. Bibigyan kita ng clue. Ano ba ang pinakamalapit sa puso ni Maxine na pwede mong maialok sa kanya? Isang bagay na hindi niya kayang tanggihan. Tinalikuran na ni Karen ang nakasimangot na manugang. Mainit ang ulo ni Maxine habang nag-aayos ng mga laman ng eskaparate sa tindahan. Hindi naging maayos ang pag-uusap nila ni Marcos kagabi. Parang flashback na naglaro sa isipan ni Maxine ang lahat. Tumitingin sila ng mga plano ng bahay na ipapatayo kapag kasal na sila sa isang maliit na townhouse na napili ni Marcos. Maganda pero napakaliit. Tutol ni Maxine. Tayo lang naman ang dalawang titira. Bakit kailangang maging malaki ang bahay? Pero kapag nagkaroon na tayo ng mga anak, hindi na sapat ang space ng ganyang klase ng bahay para sa mga bata. Mga anak? Tumaas ang kilay ni Marcos. Bakit napasali ang mga anak sa usapang to? Napamang si Maxine. Ikakasal tayo, hindi ba? Natural lamang na magkaroon tayo ng mga anak, Marcos. Napailing ang lalaki. Oh no, no children. What? What did you say? I said no children, Maxine. I don't like children. They make a lot of noise. Natigagalang dalaga. You mean we won't have any children, Marcos? You heard me loud and clear. Matagal siyang hindi kumibo. Kinalma ni Maxine ang sarili. Then, there will be no wedding. There will be no us because I am ending a relationship right now. But Maxine, babe. You know what? Just get out of here, Marcos. Get out of my life. Nagkibit na lamang ang Amerikano at umalis. Mabuti na lang at walang nangyari sa kanila. Nasabi na lamang ni Maxine pagkatapos. Pero labi siyang nadisgusto. Bakit tila hindi siya magkaroon ng pagkakataon na magkaanak? Isang anak na makakasama niya at matatawag na kanya talaga. Ang lalaking yun! Singhal niya habang nag-aayos. I hate him! May narinig siyang tumatapik sa eskaparating salamin na naglalaman ng laruan at mga chocolate candies at biscuits. Tumayo si Maxine. Nakita niyang may isang bata na nasa 2 taon mahigitang gulang. Yes, you want something, dear? Iginala niya ang paningin sa buong tindahan, pero walang kasama ang batang babae. Napakaliit pa nito sa loob-loob niya. Paano kaya nakarating doon ang bata? Pinagmasdan niyang mabuti ang batang babae. Napakaganda, asul na asul ang mga matang nakatingin sa kanya. Kasing bughaw ng langit kung tag-araw. Minsan ay may ganoong mga matang nakita siya. A long, long time ago. Blue eyes, the color of the summer sky, na bahagi na lamang ng kanyang alaala. Anong gusto mong bilhin, little girl? Lumapit na siya sa bata para pagmasdang mabuti ito. Itinuro ng bata ang teddy bear. Mahal yan, may pera ka ba? Wikang Ingles ang pag-uusap nila, nang munting parokyano na blonde ang buhok at napakaganda. Iniabot sa kanya ng bata ang isang $500 bill. Namilog ang mga mata ni Maxine. Napakalaking halaga ng pera ng bata at walang kasama ito. Nagduda tuloy ang dalaga. Saan mo nakuha ang perang to? Sa daddy. Sinong kasama mong pumunta dito, iha? Daddy. Anong pangalan? Anong pangalan mo? Mary Crawford. Oh my God! Biglang napasalampak ng upo si Maxine sa sahig. Mula sa palamuting halaman na malago sa pintuan ng shop, lumabas ang isang matangkad na figura ng isang lalaki. Kulang ba ang pera ng anak ko para sa nagustuhan niyang teddy bear, Maxine? Francis? Ako nga, gustong makita ni Neri ang mommy niya, kaya dinala ko siya rito. Itinayo siya ni Francis. Baka naman pwede mo nang ibigay sa anak mo ang nagustuhang teddy bear. Of course. Pero heto ang pera.
Bakit mo ba sa kanya pinahawak ng ganyan kalaking pera sa isang batang wala pang 3 taon, Francis? Ikaw talaga. Ibinigay niya ang teddy bear kay Neri. Oh, anong sasabihin mo, anak? Thank you, Mommy. Namasa sa luha ang mga mata ni Maxine nang tumitig kay Francis. Ano ang susunod na gagawin? Patuloy na tanong ng milyonaryo sa anak. Yumakap si Neri kay Maxine at hinalikan ito sa pisngi. Hindi na nakapagpigil ang dalaga. Niyakap niya ang kanyang anak at humagulhol ng iyak. Daddy, she's Mommy. Mommy's crying. Niyakap ni Francis si Maxine. Tahan na at nagtataka na si Neri. Baka akala niya may kaaway ka. Sa gitna ng pagluha ay napatawa si Maxine. Ikaw talaga. Kung ano-anong ginagawa mong kalukuhan. Pati yung bata. Si Neri ang aking huling alas para mapatawad mo ko, Maxine. Para bumalik ka sa akin, sa amin ng ating anak. Napamaang si Maxine. Nalalaman mo ba ang sinasabi mo, Francis? Mahal kita, Maxine. Matagal na. Gulong-gulong nga lamang ang isip ko nun. Anong ibig mong sabihin? Akala ko sinasamahan mo lang ako nun dahil gusto mong makuha ang baby at pagkatapos ay iiwan mo na ako. Natakot lang ako. Hindi ganyan magmahal ang isang Pilipino, Mr. Crawford. Alam ko na ngayon, kaya naman narito kami ni Neri para magsumamo na, sumama ka na sa amin. Uuwi na tayo. Kailangan ka namin ng anak natin. Ewan ko pero... Para naman makalaro na niya si Sabrina. Sinong Sabrina? Hindi ba yan ang gusto mo sanang ipangalan noon kay Neri? Well, iyan ang magiging pangalan ng susunod nating anak. At anak natin na mabubuo in that old-fashioned way. No test tubes. Francis, hindi ko alam kung anong iisipin ko. Makakabuo na tayo ng anak at magsasama habang buhay, Maxine. Namula ang dalaga. Niyakap siyang mahigpit ni Francis at naglapat ang kanilang mga labi. Walang customer sa loob ng tindahan kasi ipinihit pala ni Francis ang sign sa pinto at inilagay na closed. Inilock niya ang pintuan sa loob. Naging malalim ang kanilang halikan hanggang sa maalala nila si Neri. Parang nawala ang bata sa kanilang paningin. Si Neri, nasaan na siya? Balis ang tanong niya at kumawala sa mga bisig ni Francis. Ayun, nasa likod ng eskaparate mo. Anong ginagawa niya ron at nakasalampag sa sahig? Naiwan mong bukas ang eskaparate at ayun, kinakain na ang tinda mong chocolates. Nagtawanan sila. Nilapitan ni Maxine ang anak. Awat na muna, anak, huwag kang mag-alala at babaunin mong lahat yan pag uwi ninyo ng daddy mo. Correction, pag uwi nating 3. Susunod ako, hindi ko maiiwan tong tindahan ni Gemma. Alam ni Gemma na susunduin kita at kasunod ko na raw ang makakapalit mo rito. Parang nakakatiyak kang sasama nga ako sa'yo ah. Kung kakailanganing kunin kita, gagawin ko para maiuwi ka namin ni Neri sa mansyon. Buong puso na saad ni Francis na ikinakilig naman ni Maxine. Mag-iimpake muna ako. Kumain na muna kayo ni Neri habang hinihintay natin ang kapalit ko rito. Muling hinalikan ni Francis si Maxine. Take your time, love. Now, we have all the time we need in our lives. Umaawit ang puso ni Maxine habang iniimpake ang mga gamit sa kanyang suitcase. Dumating ang isang dalagang American na dala ang sulat ni Gemma na iyon ang magiging kapalit niya sa tindahan. Ilang sandali pa, nasa daan na sila patungo sa Dallas. Magkatabi sila sa front seat. Kalong ni Maxine si Neri habang nagmamaneho si Francis. Makalipas ang ilang taon ay kasal na sina Francis at Maxine at masayang nagsasama kasama ng mga anak nila. Naghahabulan sina Neri at Sabrina sa hardin ng mansyon at malakas ang tawanan ng dalawang bata. Nakaupo sina Francis at Maxine sa garden swing. Malaki na naman ang tiyan ng asawa ni Francis. Sana naman lalaki na to, saad ni Maxine. Tila dahil maliit ngayon ang iyong tiyan.
Dumating sina Karen at Gemma para bumisita at may dalang pagkain ng dalawa. Naiwan ang 3 bata sa garden swing dahil nakipaglaro si Francis sa 2 anak. "Kakain na tayo mamaya," sabi ni Francis sa mga panauhin. "Nagluluto na ang aming kusinera." "Mukhang ayos na ang lahat at masaya ka na," saad ni Karen at hinawakan ang kamay ni Maxine. "Kayong dalawa, may kasalanan kayo sa akin. Alam ko, ako ang nagturo kay Francis kung nasan ka," sabi ni Karen. "Paano mo nga pala nalaman to?" "Nadulas minsan si Gemma habang nagkukwentuhan kami tungkol sa'yo." "Sinadya kong sabihin yun," natatawang saad ni Gemma. Naging masaya naman ang kwentuhan at later, dumating na ang asawa ni Gemma para makainuman ni Francis. Inabot sila doon ng gabi. Pinatulog ng mag-asawa ang kanilang 2 anak na babae matapos mapaliguan at mapakain ng mga ito. Para kay Maxine, natagpuan na niya ang kanyang paraiso sa piling ni Francis Crawford. Nagulat ang mga magulang niya nang minsang umuwi sila sa Pilipinas, nadala ang kanilang 2 anak. Hindi akalain ng mga magulang ni Maxina magpapakasal siya sa isang multimillionaire na taga-Texas. $1 milyong ang pasalubong ni Francis sa kanyang mga biyanang Pilipino. "Mamahalin mo sana ang aming anak, iho," sabi ni Mang Oscar, dahil si Maxine ang nag-iisang anak nilang babae. Sabi naman ni Aling Sally, nangako naman si Francis at pinangatawan na nito ang pangako dahil pagdaan ng mga araw, lumalim ang pagmamahalan nilang mag-asawa. Hindi pumayag si Maxina tanggalin ng asawa ang mga larawan ni Annie at Clarence sa mansyon. "Diyan lamang ang mga yan dahil naging bahagi sila ng buhay mo, Francis." Halatang natuwa ang lalaki. Lumamlam ang mga mata nito. "Do you really mean this, sweetheart?" "Of course. I love the ones you love, Francis." "You are the most wonderful woman I have ever met, Maxine. I'm glad I married you." Napatingin sa labas ng bintana ang babae. Panahon ng winter at makapalang snowfall. "Napakaginaw ng gabing to," nasabi ni Maxine. "Madaling solusyonan ang ginaw." "Oo, dahil may electric blankets tayo." "Hindi yan ang gusto kong sabihin, love." May kapilyuhang ngumiti si Francis. Nakuha naman ni Maxine ang mensahe at namula ang kanyang mga pisngi. "I love the way you blush, babe." Masuyong saad ni Francis. Hindi na nila naramdaman ang ginaw habang nasa kama sila dahil naging mainit ang paglalambingan nila. "You are so sweet and I love you." Masuyong bulong ng milyonaryo habang nakayakap sa asawa. "I love you too, Francis, with all my heart." Napakasaya ni Maxine ng sandaling yun dahil sa wakas ay nakumpleto ang pamilya na pinapangarap niya. Lalo na't binigyan siya ng mapagmahal at napakabait na asawa at bibong mga anak. Ngayon ay masayang namumuhay ang mag-asawa. At alam nila na lahat ng pagsubok na pagdaraanan nila ay malalampasan nila dahil wagas ang pagmamahal nila sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo kong samahan sa mga series stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.